paumanhin po sa inyong dalawa. Sarado na po kami. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Huwag ka ng madaming daldal. Ibigay mo na ang pera ngayon din. Young man, kung wala kayong pambili ng pagkain ay matutulungan ko kayo. Pero ang magnakaw ay labag sa batas. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Pumasok ka at kunin ang pera. Lumabas ka. Bilis. Lumabas ka. Huwag kang mabagal. Bilis. Sarado na kami? Lumayas kayo? Sino ba kayo? Nandito kami para tapusin ka. Anong ginagawa nyo? Sapat na ang turuan lang sila ng leksyon. Dalhin sila. Ang inyong lingkod na si Lu Jiangming, nagbibigay pugay kay Lord Qin. Nagbibigay pugay po kami, Lord Qin. Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta rito? Pinapahanap ko sa iyo ang tao. Nahanap mo na ba? Lord Qin, yung babaeng pinapahanap nyo, malamang ay mahigit 20 taong gulang na siya ngayon. Pero ang tanging ebidensya na ibinigay nyo ay ang larawan niya noong bata pa siya. Huwag ka nang magpakita sa akin kung hindi mo siya mahanap. Layas! Lord Qin, noong pinamunuan nyo kami sa Yunke Group, naging isa tayo sa pinakamalaking korporasyon sa buong mundo. Ngayon ay nahaharap sa krisis ang Yunke, kaya pumarito po ako para anyayahan kayo na muling magbalik upang pamunuan ang Yunke Group. Nagsusumamo po kami, Lord Qin. Bumalik na po kayo para pamunuan muli ang Yunke Group. Makinig kayong mabuti sa akin. Hanggat hindi ko pa nahahanap si Mengmeng, hindi ako aalis saan man. Dito lang ako mananatili. Pero, Anong pero? Alis. Limang taon na, kaibigan. Ang iyong kapatid na babae. Nasaan na nga ba siya? Miss, ayos ka lang ba? Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Eto, umalis ka na agad. Sarado na ako. Paano mangyayari iyon? Hindi pa ako nakakabayad. Wag na. Libre ko na iyan sa'yo. Umuwi ka na po sa inyo. Hindi ako ang tipo ng taong mapagsamantala sa iba. Tito, napansin ko na. Pogi ka rin pala. Anong balak mong gawin? Gabi na pero hindi ka pa umuuwi. Siguro, wala ka pang asawa, no? Paano kaya kung samahan mo akong matulog ngayong gabi? Miss, hindi po iyan tama. Kung sinabi kong tama, tama iyon. Hindi naman kita hindi babayaran. Kapag itinuloy mo pa iyan, tatawag na ako sa 911. Tatawag sa pulis? Sige, gawin mo. Tumawag ka na. Dati, mga lalaking walang hiya ang humahabol sa akin. Pero ngayong ako na ang unang gumagawa ng paraan, magtatawag ka pa ng pulis. Sige, tumawag ka. Magsumbong ka. Hindi na ako magsusumbong. Hindi na po. Sige na. Tito, kung sa tingin mo ay kulang ang pera, magkano ba ang gusto mo? Neng, hindi ito tungkol sa pera. Ang dami mong satsat. Sumama ka na sa akin sa hotel. Kahit kanino naman na lang ito mapupunta. Ako, ayoko. Hindi ako magpapalamang sa jaw na iyon. Naku, naman Neng. Bitawan mo ako. Bitiwan mo ang kamay ko. Sino ang may sabing gusto kong sumama sa iyo sa hotel? Mahal ko, bakit ka nandito? Mahal, gabi na at hindi ka pa rin umuuwi? Ano ba ang ginagawa mo rito? Sinong mahal mo? Huwag kang basta-basta sumisigaw dito. Kilala mo ba siya? Hindi. Mister, kailangan mo akong protektahan. Magpapakasal na tayong dalawa. Bakit mo sinasabing hindi mo ako kilala? Magpapakasal? Ikaw ba ang kanyang magiging asawa? Bilis, isama mo na siya paalis. Pasensya na po. Isasama ko na po siya agad. Halika rito. Bitaw. Bitawan mo ako. Huwag kang masyadong mayabang. Sumama ka na sa akin ngayon din. Ngayong araw, mas pipiliin ko pang tumabi sa pulubi sa kalsada kaysa sumama sa isang hamak at masamang taong tulad mo. Gusto mo talagang maparusahan, ano? Ikaw.
Bakit mo siya dinadamtan, boss? Wala kang pakialam dito. Umalis ka na bago pa ako magalit. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Anong maayos? Walang hiyang babae ka? Tandaan mo ito. Kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, kakanselahin ko ang ating kasal at ang pamilya Su ay siguradong babagsak. Anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ano pang tinitingin nyo riyan? Sugurin nyo. Mister, baka mas mabuting umalis na lang muna tayo. Ineng, ipikit mo muna ang iyong mga mata dahil ang mga susunod na mangyayari ay hindi para sa mga bata. Ano? Anong tinitingnan mo? Huwag kang lalapit. Galit na galit ako sa mga lalaking nananakit ng babae. Layas. Maghanda ka sa akin. Ikaw din, huwag ka nang tumingin. Umuwi ka na. Hoy boss, pwede ba akong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay? Hindi. Tabi. Pwede ka bang maging bodyguard ko? Babayaran kita. Sinabi ng hindi pwede. Umuwi ka na. Boss, pinipilit ako ng tatay ko na pakasalan ang lalaking Jao na iyon, pero ayaw ko. Balak niya akong paalisin sa aming bahay. Nag-iisa lang akong babae, 10 oras na ng gabi. Teka. Dito sa labas, napakakaawa ko. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Boss, maawa ka naman sa akin. Patuluyin mo muna ako kahit isang gabi lang. Neng, ngayon lang tayo nagkita, pwede ba? Nanggugulo ka ba? Ne. Nakatulog na siya. Hayes, ituring na lang natin itong isang mabuting gawa. Kaibigan, 5 taon na, pero hindi ko pa rin mahanap ang kapatid mo. Nasaan ka man? Pakiusap, bigyan mo naman ako ng kahit anong pahiwatig. Zhang Yang, sasama ako sa iyo. Ito ang desisyon ng nasa itaas. Wala tayong magagawa doon. Ang babaeng ito sa larawan ay ang kapatid ko. Ang pangalan niya ay Jiang Mengmeng. Nakatira siya sa Jiangcheng Orphanage. Kung hindi na ako makabalik mula sa misyong ito, sana ay mahanap mo siya at alagaan siya. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, sa kaliwang pulso niya ay may pulang balat siya na katulad ng sa akin. Pakiusap. Balat? Ang balat ay isang mahalagang ebidensya, di ba? Bakit ko ba ito nakalimutan? Ano na namang binabalak mo? Huwag kang lumapit. Ano na naman ba ang binabalak mo? Mister, ang duwag mo naman masyado. Inuwi mo na nga ako sa bahay niyo, tapos iiwan mo lang pala ako mag-isa sa kama? Hindi naman sa ganoon. Lalaki ka ba talaga? O baka naman? May problema ka dyan sa baba? Wala akong anumang problema. Batang babae, gising ka na rin lang. Pwede bang umuwi ka na? Alam mo bang first time ko lang itong ginagawa? Aba, wala akong pakialam kung pang ilang beses mo na iyan. Hindi ba ako ganoon kaganda? May girlfriend na ako. Dati, yung mga lalaki ang humahabol sa akin. Ngayon na ako na ang unang lumapit, ako pa itong natanggihan. Kung ayaw mo talaga sa akin, pwede bang samahan mo na lang akong uminom? Mister, sino ba ang mas maganda? Ako ba o ang girlfriend mo? Ikaw ang mas maganda. Binibini. Kung mas maganda pala ako, bakit ayaw mo pa ring gumalaw? Sandali, binibini. Hindi binibini. Sa kaliwang pulso niya, may parehong pulang balat na gaya ng sa akin. Hindi ako nagkakamali. Ang pulso niya, may balat nga talaga siya doon. Ikaw pala ay...
Ikaw, bakit ka ganyan? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari sa atin. Pananagutan? Alam mo ba kung sino ako? Anong pambayad mo para panagutan ako? Sandali. Mukhang may maling akala ka sa akin. Maling akala. Isa ka lang namang maliit na boss ng convenience store. Sa tingin mo ba kaya mo akong panagutan? Hindi ako ang may-ari ng convenience store. Umalis ka. Pakinggan mo muna ako. Umalis ka na sabi. Layas. Lumayas ka. Sige. Aalis na ako agad. Kumalma ka muna. Umalis ka. Sige. Susuot lang ako ng sapatos. Kuya, hindi ba sabi mo pag alis mo may papalit sa iyong mag-aalaga at magbabantay sa akin? Bakit hindi pa siya nagpapakita hanggang ngayon? Gising ka na pala. Tamang-tama. Nagluto ako ng almusal. Kumain ka muna. Kunin mo to. Tungkol kagabi. Ayos lang naman. Ayos lang? Hoy! Miss! Ano ba ang tingin mo sa akin? Iimbestiga mo agad ang babaeng ito. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Saan ka pumunta kagabi? Magsalita ka. Pa, dahil ba iyan sa may apelidong Jiao na nagsumbong na naman sa inyo? Buti naman at alam mo. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. May boyfriend na ako. Kagabi sumama ako sa kanya. Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko may boyfriend na ako. Ang pagkababae ko, ibinigay ko na sa kanya. Ikaw! Gusto mo ba akong parusahan sa galit? Alam mo ba, para lang maikasal ka kay pamilyang Jiao, napakalaki ng isinakripisyo ko. Desisyon nyo lang naman yan at hindi para sa akin. Tinatanong nyo ba ang opinyon ko? Tinatanong nyo ba ako? Mas mahalaga ba ang opinyon mo kaysa sa kinabukasan ng pamilya Su na nakasalalay dito? Hindi mo ba alam? Mababaliwala na at malulugi na ang pamilya Su? Xiaoyu, makinig ka. Sumama ka sa papa sa ospital mamaya para maayos natin ang lahat. Pa, anong sinasabi nyo? Xiaoyu, alam mo ba? Simula nang maging bahagi ka ng pamilya Su, iba ka na sa mga karaniwang tao. Naiintindihan mo ba? Ngayong gabi, magsasagawa si pamilyang Jiao sa Junlin Hotel ng isang charity banquet. Ang imbitasyong ito, kinuha ko na para sa iyo. Pagkagaling mo sa ospital, pumunta ka sa hotel at humingi ka ng tawad kay Young Master Jiao ng harapan. Kayo ang pumunta. Ayaw kong pumunta. Ikaw, suway na anak. Lord Qin, nahanap ko na. Siya na nga ang hinahanap mong si Zhang Mengmeng. Totoo ba? Tapos ko na itong imbestigahan ng mabuti. Lumaki si Zhang Mengmeng sa Jiangcheng Orphanage mula nung bata pa siya. Kaya lang, noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, inampas siya ni Su Danyan, na pinuno ng pamilya Su. Pagkatapos nito, binago ang pangalan niya sa Suyu. At dahil doon, naging panganay siyang anak ng Pamilya Su. Ayos. Sa wakas, nahanap na rin natin siya. Kasama ko pala ang kapatid ng pinakamatalik kong kaibigan sa kama? Hindi. Malamang siya ang nauna sa akin. Sino ba talaga ang nauna sa inyong dalawa? Wala kang pakialam. Imbestigahan mo na ito agad kung ano ba talaga ang relasyon niya kay pamilyang Zhao. Masusunod po. Huwag kang mag-alala, Mengmeng. Pananagutan ko ang lahat sa iyo. Magkikita pa rin tayo sa takdang panahon. Hi. Mister, Bakit ka nandito? anong problema? Bakit? Hindi mo ba ako gustong makita? Paano naman mangyayari yun? Siya nga pala. May gusto akong itanong sa iyo. Ngayong umaga lang ay pinalayas ako ni Papa sa bahay. Pinalayas ka? Oo, Kung ganoon, wala ka bang pera ngayon? Eto, kumuha ka ng pera. Sabihin mo lang kung hindi pa ito sapat. sino ang may kailangan ng pera mo? Ano ba talaga ang balak mo? Punta ako rito para magtrabaho. Magtatrabaho? Magtatrabaho ka? Bakit? Matapos mo akong pagsamantalahan kahapon, ngayon ba ay kakalimutan mo na ako? Hindi.
Wala akong ibig sabihin na ganoon. Sige, napagkasunduan na. Simula ngayon, dito na ako magtatrabaho sa iyo. At dapat mo akong bigyan ng sahod buwan-buwan. Nene, kung dahil lang ito sa pera, diretso mo nang sabihin sa akin. Hindi naman sa wala akong pambayad. Sandali, hindi ganito ang ugali mo kahapon. Bakit parang nagbago ang pakikitungo mo ngayon? Ako? Dahil ba pakiramdam mo ay nakuha mo na ang gusto mo sa akin? Nagigilty ka ba? Hindi. Hindi ko naisip yan. Tungkol doon, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Pananagutan kita. Seryoso ako. Umalis ka nga. May aasikasuhin akong mga customer. Boss, pabiling ang sigarilyo. Ako na. Salamat, balik po kayo. Anong problema mo? Wala ka bang balak ibalik ang sukli ko? Pasensya na po, nakalimutan ko. Ayan na po. Salamat po muli, balik kayo. Halika na, dali. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Katatapos ko lang maging busy. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng mga gamit. Ayos lang. Ako nang mag-ayos para sa iyo. Magpahinga ka muna. Buti naman at may natitira ka pang kabaitan. Kung ayaw mong pati ako si Pamilya Su ay madamay at ang matagal na nating negosyo ay maglaho ng tuluyan, bumalik ka na rito agad. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige, naintindihan ko na. Pasensya na, mister. Ang trabahong ito ay mukhang hindi para sa akin. Hindi na ako babalik dito sa susunod. May problema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Gusto mo ba talagang malaman? Mister, ang young master Zhao kagabi, ang pangalan niya ay Zhao Shijie. Ang tatay niya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ipinipilit niya ang pakikipag-engage sa akin. Kaya mo ba siyang ayusin para sa akin? Isang pinakamayamang tao lang sa Jiangcheng. Kung kailangan mo, kaya ko siyang ayusin anumang oras. Mister, masyadong nakakatawa ang sinasabi mo. Paalam na, mister. Lord Ken! Mamayang gabi ay magdaraos ang pamilyang Zhao sa Junlin Hotel ng isang charity gala. Inimbitahan nila akong pumunta. Gusto ko sana kitang imbitahan na sumama sa akin. Anong klaseng kalukuhang party yan? Hindi ako pupunta. Lord Ken, nalaman ko na po ang lahat tungkol sa relasyon ni na Young Master Zhao at Zhang Mengmeng. Talagang magpapakasal na silang dalawa. Pero ang lahat ng ito ay plano lamang ng pamilyang Zhao. Sila po ang sadyang nagpabagsak sa pamilya Su hanggang sa muntik na itong mabangkarote. Wala na ring nagawa si Sudan yan, kaya kailangan na lang niyang ipakasal si Zhang Mengmeng sa lalaking ang apelido ay Zhao. Ang pamilyang Zhao na yan, napakalakas ng loob. Siya nga pala, nabalitaan ko pong dadalo rin si Zhang Mengmeng mamayang gabi. Pupunta rin si Mengmeng? Opo, ano po ang susunod nating gagawin? Abisuhan ng pamilyang Zhao. Nadadalo ako sa party. Young Master Zhao? Balita ko,
Yung kasal niyo ni Miss Su, sigurado na raw? Itong si Miss Su ay isa sa pinakamagandang babae sa buong Jiangcheng. Halos lahat ng mga tropa natin gustong-gusto siya, pero sa huli si Kuya Zhao ang nakakuha sa kanya. Iba ka talaga, Kuya Zhao. Bakit mo naman nasabi yan? Babae lang naman yan. Teka pala, hindi ba darating si Miss Su? Parating na siguro siya. Young Master Zhao, anong ikinatutuwa niyo? Kababalita lang sa akin na sa charity gala na ito, hindi lang ang Mr. Lu ng Yunke Group ang darating, pati na rin ang mahiwagang si Lord Qin ay darating din sa mismong venue. Ano? Si Lord Qin? Siya ang makapangyarihang tao na nasa likod ng Yunke Group. Nabalitaan ko ang tungkol sa Lord Qin na to. Hindi lang siya ang nagtatag ng Yunke Group, kundi siya rin ang #1 at pinakamalakas na eksperto sa isang sikat na organisasyon sa mundo. Hindi ko akalaing nagawa siyang imbitahan ng pamilyang Zhao niyo. Ito, paano ito naging posible? Ano bang alam mo? Kaming mga nasa pamilyang Zhao ay matagal ng kaalyado ng Yunke Group at malaki ang respeto ni Lord Qin sa amin. Sa charity gala na ito, mismong si Lord Qin na ang nagpresentang dumalo. O Kuya Zhao, pagdating ni Lord Qin, ayusin mo ang pagpapakilala sa amin ha? Salubungin na natin sa pinto si Lord Qin. Nandito na si Lord Qin. Bakit siya? Sino ka? Nasaan ang imbitasyon mo? Anong imbitasyon? Wala ako niyan. Umalis kayo sa daan. Ang lakas ng loob mo. Wala kang imbitasyon, pero nangahas kang pumasok sa party? Humanda ka. Sandali lang. Papasukin niyo siya. Ikaw nga pala talaga yan. Paano ka nakapasok dito? Ang pangit ng lugar na ito. Kaya kong pumunta kahit kailan ko gusto. May problema ba doon? Young Master Zhao, sino ba ang taong ito? Nangangahas siyang maging mayabang sa harap mo. Siya ang lalaki kagabi, ang nanakit sa 2 tauhan. Matanda ka? Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi ka pa pinarurusahan ni Young Master Zhao, pero ikaw na mismo ang lumapit dito ngayon? Young Master Zhao, bakit mo pa pinatulan ng taong ito? Palayasin mo na siya agad. Matanda, lumayas ka na rito ngayon din. Kakalimutan ko na nangyari ito. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong palayasin ako. Sige, mga tao. Ilabas niyo ang taong iyan. Tigil. Tigil. Uy, ikaw. Young Master Zhao, boyfriend ko ang ginoong ito. Magkasama kaming pumunta rito. Young Master Zhao, ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba't fiancé mo siya? Saan naman galing ang boyfriend na iyan? Suyu, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? O kailangan ko pang ulitin? Suyu, kailangan kong paalalahanan ka na mayroon tayong kasunduan na magpakasal. Kasunduan lang iyan. Kanselahin na natin. Sa sinabi mong iyan, hindi ka ba natatakot na gantihan kanila? Simula nang makita kita, hindi na ako natatakot sa kanila. Sige, dahil dyan, ipinapangako ko na wala nang sinumang pwedeng umapi sa iyo. Kayong dalawang walang hiya, nagawa niyo pa sa harap ng maraming tao na maglandian ng ganyan? Humanda kayo sa akin. Ayusin mo ang pananalita mo. Young Master Zhao, asya, nagawa pa niyang manakit ng tao. Suyu, sigurado ka bang para sa matandang iyan ay tatalikuran mo ang kasunduan nating magpakasal? Kahit matanda pa siya, di hamak na mas mabuti siya kaysa sa masamang taong tulad mo. Sige, napakagaling. Mga tao, guard, ilabas niyo siya ng mabilis. Teka lang, Bakit? Nagsisisi ka ba? Young Master Zhao, ito ang imbitasyon para sa piging ngayong gabi. Ayon sa patakaran, hanggat may imbitasyon ay ituturing na panauhin. Ito ba ang trato niyo sa inyong panauhin? Inaakala mo bang Young Master Zhao, huwag ka nang makipag-usap sa ganyang uri ng tao bago pa dumating sina Mr. Lu at Lord Qin. Paalisin niyo na sila agad. Tama po, Kuya Zhao. Huwag nating hayaang masira nila ang gabi natin. Mr. Lu, siya ba yung mula sa Yunke Group na si Mr. Lu? Siyempre naman. Ngayong gabi, si Mr. Lu mula sa Yunke Group ay personal na darating. Hindi lang iyon, pati si Lord Qin ay darating din. Miss Su, ayos lang kung hindi mo kilala si Lord Qin. Pero, narinig mo na ba ang tungkol kay Mr. Lu?
Napakalapit nila ni Pamilyang Zhao sa isa't isa. Ang kalabanin niyo, si Pamilyang Zhao, ay parang kinalaban niyo na rin si Mr. Lu. Kapag dumating si Mr. Lu, tingnan natin kung makakaalis pa kayo. Wala akong pakialam sa Mr. Lu na iyan. Kahit pa dumating siya ngayon, luluhod pa rin siya sa harap ko. Napakalakas ng loob mo. Sa pagpapakita mo ng kawalan ng galang kay Mr. Lu, humahanap ka ng sakit ng katawan. Gagawa ka talaga ng kwento laban kay Mr. Lu? Tapos ka na? Wala ka nang kawala. Siguro ay dapat na muna tayong umalis. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Young Master Zhao, sobrang mayabang ang taong ito. Hindi natin siya dapat palagpasin. Ang masamang babaeng ito, nakuha pa kaming pagtaksilan, dapat sa kaniya ay turuan ng leksyon. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na ayusin mo ang pananalita mo? Sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo rito? Ano? Nasa loob na ng function hall si Lord Jin. Bilisan mo pa ang pagmamaneho. Sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo rito? Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyari rito kanina? Papa, siya iyon. Hindi lang siya naging bastos kay Mr. Lu sa harap ng lahat, nanakit pa siya ng ating mga bisita, kaya nagpapatawag na ako ng mga tao para paalisin siya. Miss Su, ano ba ang relasyon mo sa kanya? Siya. Ay ang boyfriend ko. Anong sinabi mo? Boyfriend mo siya? Bakit? May problema ba doon? Miss Su, kung binaliwala mo lang ang engagement niyo ng anak ko, ibig sabihin lang niyon ay wala kang respeto sa ating pamilyang Zhao. Dahil ganoon ang nangyari, kung ano man ang mangyari sa inyong pamilya Su, ay wala na akong pakialam pa simula ngayon. Tungkol naman sa iyo, isa ka lang naman na hamak na tao at hindi mo deserve na makausap ako. Mga bata, turuan niyo ng leksyon ang taong iyan at itapon niyo siya sa labas. Tigil, napakalakas ng loob ninyo. Nandito na si Mr. Lu, tapos ka na ngayon. Paano ka nakakasigurong ako ang matatapos sa halip na ikaw? Wala ka nang kawala pero ang lakas pa rin ng loob mo. Heto ang bagay sa iyo. Anong gagawin natin, Uncle? Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ito. Mr. Lu, dumating din po kayo. Ang lalaking ito ay walang galang na nagsalita laban sa inyo sa harap ng marami. Binibigyan ko na po siya ng leksyon. Zhao, magaling ang ginawa mo. Mr. Lu, ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Maraming salamat po sa papuri nyo. Mr. Lu, kayo. Ikaw, Zhao, kung gusto mong mapahamak, walang pipigil sa iyo, pero huwag mo akong idamay. Anong nangyayari? Bakit parurusahan ni Mr. Lu? Si President Zhao? Hindi ba si Mr. Lu ay sadyang iniimbitahan ni Pamilyang Zhao? Mr. Lu, hindi ba't may pagkakamali rito? Wala kang karapatang magsalita rito. Lumayas ka. Ang inyong lingkod na, si Lu Jiangming. Nagbibigay pugay po kay Lord Qin. Nagbibigay pugay po kay Lord Qin. Paggalang po sa inyo, Lord Qin. Lord Qin, ito. Paanong nangyari ito? Qin, Lord Qin. Siya? Siya talaga? Si Lord Qin? Wala, tapos na. Tapos na ang lahat. Tumayo kayo. Tito, ano po ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi ko na poprotektahan kita? Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Nakikiusap ako. Pa, ano po bang ginagawa nyo? Hangal, bakit nakatayo ka pa rin diyan? Lumaluhod ka na rito agad at humingi ka ng tawad kay Lord Qin. Kanina lang kayong dalawa ay masyadong mayabang, di ba? At bago pa iyon, siguradong marami na kayong ginagawang masama. Lord Qin, kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po naturuan ng mabuti ang anak ko. Kaya nabulag siya sa katotohanan at nabastos po kayo. Ako, pati po ako ay nalinlang din niya. Ganoon ba? Lord Qin, huwag po kayong mag-alala. Tinitiyak ko pong tuturuan ko ng leksyon ang suwail kong anak. Tama na.
Ginamit ninyo ang pamilyang Zhao para makipag-alyansa sa pamilya Su at palihim nyo ring ginigipit ang pamilya Su para pilitin silang mabaon sa utang at mawalan ng kabuhayan. Hindi ba? Kaya naman pala, kayong mga hayop kayo, pagbabayarin kayo ng langit. Paumanhin po, patawad po talaga. Miss Su, kasalanan ko po na hindi ko naturuan ng mabuti ang walang kwenta kong anak. Lord Qin, huwag po kayong mag-alala. Ititigil ko na agad ang kasal ng anak ko kay Miss Su. Siyempre, dapat lang na itigil ang kasal at kailangan nyo ring bayaran ng utang nyo kay pamilya Su. Pero kulang pa ang mga iyon. Lord Qin, magkano po ang kailangan naming ibayad? Handa po kaming magbigay ng dagdag na bayad kay pamilya Su. Kahit pa ibigay nyo sa akin lahat, ang barya ng pamilyang Zhao nyo, hindi ko pa rin iyan papansinin. Xiaolu, ang pamilya ng pamilyang Zhao, at ang ating Yunke Group, marami ba tayong negosyo sa kanila? Opo, Lord Chin. Ang pamilyang Zhao ay kumukuha ng kalahati ng kanilang kita. Taon-taon mula sa ating branch ng Yunke Group. Sabihin niyo lang po ang utos nyo at puputulin ko na ang lahat ng transaksyon sa kanila. Diyos ko, Lord Qin, mali ako. Nagsisisi na po talaga ako. Nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Kapag ang mga proyektong ito ay hindi natuloy, ang buong pamilyang Zhao ay siguradong mawawala na sa mapa, Lord Qin. Umalis kayo rito. Mabuti nga at hindi ko pa pinababagsak ang pamilyang Zhao. Napakapalad nyo na at nakuha nyo pang humingi ng awa sa akin. Alis na tayo. At saka pala, Xiaolu, imbestigahan mo ang 2 taong ito. Kung mayroon ba silang mga ginawang krimen noon. Opo, sir. Tulungan niyo po ang pamilyang Zhao namin. Ngayong naniniwala ka na may kakayahan akong protektahan ka, di ba? Sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan ay... Uncle, ang galing nyo naman umarte. Pero, Mr. Lu, gusto ko lang malaman na kung pinagpapanggap mo siya bilang Lord Qin, paano mo balak tapusin ang lahat ng ito? Peke. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi ako. Sige na, sige na. Alam ko namang hindi ikaw si Lord Qin. Pero ayos lang yon, hindi naman kita minamaliit. Talaga po ba? Kung ganoon, papayag ka na bang maging girlfriend ko? Pasensya na po, Uncle. Sa totoo lang, meron na akong taong nagugustuhan. Kaya lang, Wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon. Umuwi ka rito agad. Gusto mo bang samahan kita sa inyo? wag na po, kaya ko nang umuwing mag-isa. Mr. Lu, pakihinto ang sasakyan. Uncle, bigyan mo ako ng kaunting panahon, paniguradong babalikan kita. Sige, hihintayin kita. Lord Qin, kailangan po ba natin ng magbabantay sa kanya? Magpadala lang kayo ng magmamasid sa kanya, huwag niyo siyang iistorbohin. Masusunod po. Kuya, patawad po. Mukhang hindi ko na mahihintay ang taong sinasabi mo. Pa, Ano? Napag-alaman mo ba ang totoo? opo, nalinaw ko na po ang lahat. Ang matandang iyon, isa lang siyang may-ari ng convenience store. Hindi talaga siya ang tunay na Lord Qin. Magaling. Magaling. Mukhang niloloko lang tayo ng taong iyon na ang apelido ay Lu. Naglakas loob siyang humanap ng tao para magpanggap na si Lord Qin. Teka lang, kailangan ko itong agad. I-report kay Ginoong Rong. Kay Ginoong Rong po? Iyong pinakamalaking korporasyon sa bansa, si Rongsheng Group na si Ginoong Rong? Eksakto. Basta makuha natin ang tulong ni Ginoong Rong. Wala na tayong dapat ikatakot sa Lu na iyon. Pa, paano naman ang kasunduan namin sa kasal ni Miss Su? Ano ba? Kailangan mo pa ba itanong sa akin ang ganyang kaliit na bagay? Bahala ka na sa dapat mong gawin. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Halika na rito agad. Pa, bakit siya narito? Nakuha mo pang magtanong. Kung hindi lang sinabi sa akin ni Young Master Zhao, hindi ko malalaman na nakikipagsabuatan ka sa Peking Lord Qin na yon. Sa isang ulyanin na matanda pa, hinihiya mo lang ang pangalan ng ating pamilya Su. Peke, alam niyo na po ang lahat? Mukhang alam mo naman na nagpapanggap lang ang matandang iyon, di ba? Tumahimik ka! Young Master Zhao, pakipalamig muna ng ulo mo. Huwag kang magalit. Makinig kang mabuti.
Ang selebrasyon ng inyong engagement ni Young Master Zhao ay gaganapin na sa 3 araw. Ipinapaalam ko ito sa iyo? Hindi kita tinatanong. Pa, bakit nyo naman po ginagawa ito? Ano ka ba, mahal ko? Ang matandang iyon na nagpanggap bilang si Lord Qin ay tapos na ang maliligayang araw. Pero ako, handa pa rin akong bigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Sa isang kondisyon, sa engagement party natin sa 3 araw, hindi ka pwedeng mawala, naintindihan mo? Anong pipiliin mo? Pumili ka na. 2 araw na ang nakalipas, bakit hindi pa rin siya kumukontak sa akin? Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay nakapatay. Bakit ito nakapatay? Lord Qin, Sakto ang dating mo. Ano na ang kalagayan ni Mengmeng ngayon? noong gabi matapos, umuwi ni Jiang Mengmeng. Hindi na po siya muling nagpakita pa. Sinabihan niyo po akong huwag siyang gagambalain, kaya hindi rin po ako nangahas na pasukin ang loob para mag-usisa. Hindi na nagpakita? Sigurado ka ba? Ang mga tauhan ko po ay nakatantay lang sa mansyon ng pamilya Su. Kahit isang lamok ay walang pinalabas doon. Natatakot po ang inyong tauhan na baka may nangyaring masama sa kanya, kaya nagulat na po ako sa inyo. Halika, samahan mo ako sa pamilya Su. Opo, sir. Ang taong nagpapanggap na si Lord Qin ay nasa pintuan na. Puntahan mo siya. Alam mo na ang dapat mong sabihin. Ngayong gabi ang selebrasyon ng engagement ninyo ni Young Master Zhao. Ayaw kong magkaroon ng kahit anong aberya. Naiintindihan ko po. Suyu, alam kong nasa loob ka. Maari mo bang buksan ang pinto? May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa wakas ay pumayag ka na rin makita ako. Akala ko ay ayaw mo na akong makita. Kaya Anong ginagawa mo rito? wala akong balita tungkol sa'yo nitong nakaraang 2 araw. Kaya nag-aalala ako. Kaya pinuntahan kita rito. Nasa bahay lang ako. Bakit kailangan mong mag-alala? Huwag ka na ulit pupunta rito sa susunod. Hindi sa ganun, hindi ba't nag-usap na tayo dati na? Huwag mo nang babanggitin ang nangyari noon. Mengmeng. Pakinggan mo ako? Anong itinawag mo sa akin? Ikaw, si Jiang Mengmeng. At may kapatid ka na nagngangalang Zhang Yang. Alam ko ang lahat ng ito. Magkaibigang matalik kami ng kuya mo. Noon ay ipinakiusap niya sa akin na hanapin ka, protektahan ka, at alagaan ka. Mengmeng, Mengmeng. Mengmeng, pakinggan mo ako, Mengmeng. Umalis ka na. Paalisin mo na rin ang mga tao mo. Hindi na kita gustong makita pa. Ang taong matagal ko nang hinihintay ay nasa harapan ko lang pala. Pero kuya, hindi ko siya pwedeng ipahamak. Ipaalis mo na ang mga tao mo. Huwag niyo na siyang abalahin. Opo. Kaibigan, nahanap ko na si Mengmeng. Gusto ko siyang protektahan, alagaan siya. Pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Lord Qin. Lord Qin. Ayoko muna makita ng kahit sino ngayon. Huwag niyo akong buwisitin. Layas! Lord Qin. May importante akong balita sa inyo. Si Zhang Mengmeng, magaganap ang piging para sa engagement nila ni Young Master Zhao ngayong gabi. Ano ang sabi mo? Engagement? Young Master Zhao, congratulations sa iyo. Sa wakas nakuha mo rin ang matagal mo nang pinapangarap na si Lady Pamilya Su. Kuya Zhao, ngayong may asawa ka na, iiwan mo na ba kaming mga binate? Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Ang babaeng iyon, walang binatbat sa halagaan ng pagkakaibigan natin. Halika na, uminom tayo. O sige, Young Master Zhao, yung matandang iyon na nagpanggap bilang si Lord Qin, pinalampas mo na lang ba siya ng ganoon kadali? Pinalampas siya? Paano naman mangyayari iyon? Kaso nangako ako kay Miss Su na bago matapos ang gabing ito ay hindi ko siya gagawa ng gulo. Pagkalipas ng gabing ito, siguradong hahanapin ko siya para pagbayarin sa lahat. Haha, Nagawa niyang magpanggap bilang Lord Qin, dapat lang siyang parusahan. Pero sa kabilang banda, paano itong si Mr. Lu? Anong nangyari doon? Siya ang namumuno sa Yunke Group? Bakit tila sunod-sunuran siya sa matandang iyon? Tungkol naman doon, ang tatay ko ay nagtanong na kay Ginoong Rong. Kumuha lang siya ng kung sino para magpanggap na si Lord Qin. Ang totoo niyan, gusto niyang talunin ang totoong si Lord Qin para maagaw niya ang kapangyarihan. ang lalaking iyon na si Lu, ano't naging ganoon kalakas ang loob niya? Kuya Zhao,
may koneksyon pala ang inyong pamilyang Zhao at ang Ginoong Rong. Siyempre naman. Alam nyo ang Ginoong Rong, ilang taon na rin nilang inaalagaan kaming mga nasa pamilyang Zhao. Ngayong ginanito ni Lu, ang aming pamilyang Zhao, siguradong hindi hahayaan ng Ginoong Rong na mauwi ito sa wala. Nakaugnay na siya sa totoong Lord Qin. Sa sandaling makabalik si Lord Qin, tapos na ang maliligayang araw ni Lu. Hahaha. Mabuti iyan. Ang Lu na iyon, talaga namang wala siyang kuwenta. Halika, isa pang baso para rito. Sige, sige. Muling pagbati, para kay Kuya Zhao. Congratulations, congratulations. Hoy, ikaw na pamilyang Zhao, ibigay mo sa akin si Suyu. Hoy Zhao, ibigay mo sa akin si Suyu. Matandang hukluban, hindi kita binibigyan ng problema. Pero ikaw pa itong pumunta dito para manggulo, ha? Zhao Shiji, ganyan ka ba kawalang galang kay Lord Qin? Hoy, nasaan si Miss Su? Magsalita ka. Sino ka ba sa akala mo? Isa kang pekeng Lord Qin at hampas lupa? Akala mo ba ay ka-level kita para sigawan ako? Peke. Zhao Shiji, naghahanap ka ba talaga ng gulo? May mali ba sa sinabi ko? Nagtanong na ako sa Ginoong Rong ni Rongsheng Financial Group. Ang totoong Lord Qin ay matagal na nang nagretiro. At siya naman, isa lang siyang tau-tauhan na ginagamit mo para protektahan ang sarili mo. Tama. Sinabi rin ni Ginoong Rong na ginagawa mo ito para lang makuha ang kontrol sa Yunke Group. Mr. Lu, naisip mo ba kung anong mangyayari sa iyo kapag bumalik na ang tunay na Lord Qin? Anong tunay na Lord Qin ang pinagsasabi mo? Ang Lord Qin ay narito mismo sa tabi ko. Mga bulag ba kayo? Ha 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 ha. Mr. Lu, dahil sa pagkakaibigan ng ating pamilyang Zhao sa loob ng maraming taon, ayaw kong kalabanin ka. Ganto na lang, isama mo na ang peking Lord Qin na ito at umalis na kayo. Papalampasin ko ito sa ngayon. Kundi, Hoy Zhao, talagang hinahamon mo ako, ano? Hoy Lu, pagsasabihan din kita, paparating na rito si Ginoong Rong. Pagdating ni Ginoong Rong, ibubunyag niya sa harap ng lahat ang peking ito. Sa oras na iyon, paano nyo ito re-resolbahin? Naisip mo ba yan? Ginoong Rong, ang tinutukoy mo ba ay ang matandang yon mula sa Rongsheng? Kilala mo si Ginoong Rong? Ang katulad niya, kahit tagabitbit ng sapatos ko, ay hindi nababagay. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong hamakin si Ginoong Rong. Gusto mo na bang matapos, ha? Noong nasa ibang bansa pa tayo, iyang lalaking may apelyidong Rong na iyan, ang matandang iyan, ay hindi marunong makontento sa asawa niya nang agaw pa siya ng asawa ng iba. At pagkatapos ay lumuhod pa siya para magmakaawa sa akin ng kalahating buwan bago ko siya tinulungang makaligtas sa gulo. Gusto pa nga niyang sumali sa aking Yunke Group para maglingkod sa akin. Pero ang ganitong klaseng tao, paano ko magugustuhan? Hindi ko akalaing sa loob ng mga taong ito ay magagawa niyang magpanggap at nagtagumpay pa ng kaunti. Kung alam ko lang, sana noon pa lang ay hinayaan ko na siyang mawala doon. Sinungaling. Hindi yan posible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Hoy bata, makinig kang mabuti. Wala akong pasensyang maghintay sa lalaking iyan na may apelyidong Rong na lumuhod sa harap ko. Ibigay mo sa akin si Miss Su ngayon din. At baka palagpasin ko pa ang ginawa mo. Kung hindi, ay magbabayad ka. Matandang walang hiya, itama mo muna ang isip mo. Ngayon ang araw ng engagement party namin ni Miss Su, paglipas ng gabing ito, siya na ang aking tunay na magiging asawa. Bakit ko siya ibibigay sa iyo? Kung hindi mo lang siya tinakot, sa tingin mo ba ay pakakasalan ka niya? Ano naman ngayon? Basta ba handa siyang makipag-engagement sa akin? Wala kang pakialam kung pinilit ko o tinakot ko siya? Pero ikaw, ang hilig mong magsabi na dapat siyang mapunta sa iyo? Tinanong mo na ba siya? Gusto ba niyang sumama sa iyo? Sa nakikita ko, ang mga taong gaya nyo ayaw makiusap ng maayos, kaya dadaanin na lang sa parusa. Mga bata, maghalughog kayo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Mga bata, halughugin niyo ang lugar. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang gumawa niyan. Masyadong matapang ang batang ito. Noong nakaraang 2 araw, nagpanggap kang ikaw si Lord Qin at nanggulo sa handaan ko. Ngayon, nakuha mo pang pumunta rito sa gaganaping engagement party ng aking anak para manggulo. Akala mo ba sa aming mga pamilyang Zhao ay ganoon na lang kadaling apihin? Hindi naman ito pang-aapi. Pero ang harapin, ang mga tulad ninyo, ay parang pagtapak lang sa isang langgam. Wala itong ipinagkaiba. Pahamak na nga ang sasapit sa iyo, ang lakas pa ng loob mong magyabang. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na iyan? Kuya Zhao, gusto mo bang maging katulad ng anak mo at humanap ng kapahamakan? Hindi ito si Mr. Lu. Mr. Lu, ang husay mo rin talaga. Naghahanap ka pa ng isang matanda para lang magpanggap bilang Lord Qin. Pero in fairness, magaling ang pag-arte nyo. Oo nga. Kakaunti na lang, halos malinlang muna ako.
Kuya Zhao, babalaan kitang muli. Paalisin mo ang mga tao mo dito. Umalis? Sino ka ba sa akala mo? Feeling mo ba talaga ikaw si Lord Qin? Para utusan mo ako ng ganyan? Nakikita nyo ba? Nagdala ako ng maraming tauhan para lang magpunta rito at ibunyag ang inyong masamang balak. Magbibigay ako ng paliwanag sa tunay na Lord Qin. Dahil ayaw nilang maniwala, wala nang saysay na makipagtalo pa sa kanila. Maghanap na kayo. Magsimula ng maghanap. Hulihin nyo silang lahat. Tigil! Huminto kayong lahat! Meng, ikaw, talaga bang magpapakasal ka sa kanya? Bakit ka nandito? Sino ang nagpauwi sa iyo rito? Hindi ba sinabi ko na ayaw na kitang makita pa? Umalis ka na ngayon din. Meng, makinig ka muna sa akin. Hindi ko hahayaang ipakasal ka sa taong Zhao na iyon. Maari bang sumama ka na sa akin? Bitawan mo ako. Hindi ako si Meng. Umalis ka na agad. Hindi mo ba narinig? Pinalalayas ka na ng anak ko. At isa pa, binabalaan kita? Huwag mo nang guguluhin ang anak ko. Siya ay kasalukuyang fiancé ni Young Master Zhao. At saka, hindi Meng ang pangalan niya. Siya ay si Suyu. Siya talaga, si Zhang Meng. Lumaki siya sa bahay ampunan. Ikaw, Sudanian, ang umampon sa kanya. Mayroon siyang kuya na si Zhang Yang na siyang pinakamatalik kong kaibigan. Meng. Maaring hindi mo ako gusto, pero nangako ako sa kuya mo na aalagaan kitang mabuti. Ngayon, sina pamilyang Zhao, ang mga taong ito ay gustong pilitin ka. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Sumama ka na sa akin, pakiusap. Nakikita mo na ba? Ang Miss Su na iyan ay ayaw sumama sa iyo. Ikaw. Wisit, bakit nakatunganga lang kayo? Sige, pasukin nyo. Subukan yung gumalaw kung kaya nyo. Masyadong maingay at magulo rito. Nasaan ang inyong disiplina? Masyado kayong maingay. Nasaan ang inyong disiplina? Ginoong Rong, dumating po kayo sa tamang oras. Ang lalaking ito ay nagpapanggap bilang Lord Qin. Ibinunyag na namin ang kanyang pagkatao at naghihintay na lamang kami ng parusa ninyo. Gusto ko ngang makita kung sino ang may ganoong lakas ng loob na magpanggap na Lord Qin. Ako iyon. Qin. Lord Qin, ang inyong lingkod na si Rong Sheng ay nagbulag-bulagan. Hinihiling ko ang parusa mula kay Lord Qin. Ginoong Rong, siya ba talaga si Lord Qin? Luhod. Hindi ito posible. Hangal, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Lord Qin. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Lord Qin. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo ako. Dahil sa suwail kong anak. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya nating pamilyang Zhao ay hindi sana hahantong sa ganito. Uncle, ano po ba ang nangyayari dito? Meng, naniniwala ka na ba ngayon na ako talaga si Lord Qin? Hoy, ikaw na, ang apelyido ay Rong. Sa nakalipas na mga taon, ang mga masasamang bagay na ginawa ng pamilyang Zhao, alam mo ba ang lahat ng iyon? Lord Qin, kasalanan po ito ng tauhan niyo sa Rong Sheng. Dahil sa hindi ko maayos na pagdisiplina, handa po akong tumanggap ng parusa, Lord Qin. Dahil sa pinagsamahan natin noon, papalampasin ko muna ang buhay mo. Pero ang 2 taong ito, ang mga kasalanang nagawa nila ay hindi kailanman mapapatawad. Mga bata, dakpin ang mga iyan. Lord Qin, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Hangal ka. May kapal ka pa ng mukha na humingi ng tawad kay Lord Qin? Ilayo sila dito. Bilis. Alisin ang mga iyan. Ayaw kong makulong. Ayaw ko pong makulong. Sudanian. Ngayon, pwede ko na ba siyang isama? Opo, pwedeng-pwede.